Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. May gagawin na naman tayo sa umagang ito. Buhay naman ang ating tanggap sa itong charger ng adapter ng charger pala ng tawag nito, Barina. Makita ang brand nito. Ang problema nito ay 110 ito na isaksak daw niya sa 220. Nakasulat mga bro, 120 volts, so 40 watts, 50 to 60 hertz. Nakalimutan raw niyang gamitan ng transformer na isaksak niya sa 220. Umusok daw ito mga bro. Kaya buksan na lang natin to. Titingnan natin kung magagawa natin. Made in China nakasulat. Yan nakasulat mo. Makita na brand ito. Ito ang charger ng mga battery pack ng mga Barina na Makita ang brand. Buksan na lang natin, alamin natin kung magagawa natin ito. So buksan na lang natin. Haba pala ng tornilyo nito. Yun, sumabog ang kanyang kapasitor, oh. Yung filter kapasitor niya mga bro, sumabog. Lumabas yung kanyang liquid na sa kapasitor niya. Hanggang abot dito sa may takip. Lumikit yung oh. Sama pa naman ang amoy nitong na to. So baklasin natin talaga ito. Yun, nabaklas naman pala to. Yun lang pala ang sistema nito. Grabe yung pagka So unahin mo natin palitan tong filter. Sana walang hindi napiktuhan yung pinaka-regulator nito. Sumabog, tapos linisin yung pinaka-board. Lumabas yung kanyang liquid. Liquid ng filter capacitor. Umagas dahil 20 yung dumaloy kalahati, halos na doble yung voltahe pumasok. Kaya hindi kinaya ng filter capacitor dahil yung nakalagay na filter nito ay 200 volts na 180 microfarad. Kaya pumupuksa dahil 220 yung pumasok. Pag nag-DC pa yun, lagpas pa, halos 300 volts yung wala papasok. So try natin palitan tong filter, tapos check natin yung pinaka power supply nito sa primary. Tingnan natin kung may nadamay ba yung fuse na hindi bumigay, buhay yung fuse niya. So baklasin lang natin muna yung kanyang filter capacitor. Ang kulay ko'y di puti, ang lahi ko'y kayo manggi. Pinoy kung ako ay tawagin, sa isip, puso, damdamin. Pinoy! Noy, noy, noy. Hindi pagkano, labas talaga yung mga Initin muna natin yung panghinang natin.
hindi na puruan yung power supply dito. Nagawa na rin tayo ng ganitong klase. Filter capacitor na naging nadali. Tanggalin muna natin yung filter capacitor. Balikan natin ang panibago. Yan yung lumubo. Lumakas talaga sa ilalim. Lumabas yung kanyang ano. Tingnan natin kung may shorted bang mga diode. Pero hindi pumutok yung fuse eh. Yung fuse niya ay buko. Buko ang fuse niya o buhay. Ito ang fuse. Tingnan natin yung mga diode dito. Check lang natin. Wala namang shorted na diode. Diode test naman dito sa filter. So try natin palitan ng filter capacitor. Titingnan natin kung mapagana natin. Hanapan muna natin ang filter capacitor mga bro. So tuloy natin mga bro. Napalitan na natin yung filter capacitor nya. Kung pinalit pala natin dyan mga bro, yung available natin na 150 microfarad na 250 volts. Ito yung filter capacitor niya. Tapos chinik natin lahat yung mga diode dyan, lahat ng parts dyan sa primary section niya hanggang regulator. Wala naman tayo nakitang shorted ng mga parts. Tapos pati secondary chinik natin, okay naman, wala naman tayo nakitang shorted din. Kasi kadalasan ganyan pag naisaksak sa 220, kadalasan tinatamaan dyan sa primary section lang. So isa-isa na natin yan mga bro, wala na tayo ibang nakitang shorted. So try na lang natin i-plug in sa 110 kasi 110 talaga to or 120, pero ang gamit natin kasi na transformer dito ay 110. Okay lang naman yun, walang problema. Wag lang yung 220 rikta kasi puputok na naman itong pinaka-filter nya, no? So hanapin muna natin yung ating 110 na transformer para matesting na natin, para magkaalaman kung may lalabas na ba na output. Alam ko dito mga output dito 20 pataas or 19 mahigit, basta 20 at malalaman natin. Susukatan na lang natin to pag na-plug in na natin. Sa hanapin ko lang yung transformer ko na 110 para magkaalaman na. Ito yung out niya mga bro. Ito yung dito sinasaksak yung pinaka battery niya, battery pack. Ito sinasalpak yun. So hanapin muna natin yung transformer natin. So ito na mga bro, ito yung 110 natin. Kita ba? Hindi pala. Ito yung 110 mga bro. Ito yung transformer, lapit pala natin para makita yung 110 natin na transformer. Ito yung transformer na gagamitin natin. Naka-plug in na yan mga bro. Susukatan natin yung out nito kung may voltahe na ba. Yun ang problema kasi nito pag nagkamali ka ng ano, saksak. Pag naisaksak mo sa 220, ganyan talaga. Hindi sa natutuluyan talaga yung pinaka ano. So plug in natin, no? Titingnan natin kung may makusukat tayong output.
testing natin kung sasabog ba o hindi. Yan, naka-plug in na. Yan, umilaw na itong ating transformer. Hindi ka na makita dyan. Yan. 210 natin, umilaw na, no? Susukatan natin yung out nito. Ito yung positive, ito yung pula, ito yung negative. Yun, may nasukat na tayo. 23 volts, 0.43. So normal lang yung out niyan mga bro. Yan ang lumabas na output niya. Pag may karga ng battery yan, mababa pa ng konti yan hanggang 21 o 22. So tingnan nga natin sa likod yung out natin. Sulat pa. Yun, meron nga. So, tama yung nakalagay dyan. Bababa pa kasi yan pag nakakabit na yung battery. 23.58 DC. So okay na ito mga bro, buka na. Wala nang problema. Buti filter capacitor lang na dinadali niya. Wala nang damay na ibang pyesa. Kita ba dyan? Nakita ko lang na maigi. Hindi yata, madilim yata, no? Ayos na lang natin, makakita ko sa inyo. Natin mga bro, para ma-final na. So, pakita ko lang sa inyo mga bro, yung output nitong ating ginagawa. Charger ng battery pack na Makita na brand ng Farina. So, plug in natin yung 110, yan. Ipapakita ko lang yung pinaka-output ng ating voltahe mga bro. So yan. Yan, nakasaksak na yan mga bro, no? Pakita ko lang sa digital tester natin. So ito yung positive, ito yung negative. Puro lang natin ng konti. Baka tumumba pa. Yan. Ito yung positive, ito yung negative. Ika na baklas pa. Ayusin muna natin. O sumabit. Yan. Alanganin pa yung pormahan. One hand kasi mga bro. So yan. Kita mo mga bro. 23.81. Then kasi ang filter dyan nakalagay dyan sa secondary ay 220 35 volts. Tama. Ayun to. Tama. Yan. So normal na yung supply na lumabas natin yung ating transparent yung charger natin. Bababa pa kasi yan pag nakakabit na yung battery. So okay na ito mga bro, i-fix ko na lang. At least nagawa natin. So maraming salamat sa inyong panonood palagi sa ating mga ina-upload na mga video mga bro. Maraming salamat. At magandang umaga po sa ating lahat. Yung indicator pala dito, habol ko lang mga bro, no? Indicator dyan na pula, mag-iilaw lang yan pag may battery na kasi. Magbi-blink yan pag may kinargan ng bike, pag kinabitan na natin ng battery dito. Yun ang function ng indicator na yun, na palatandaan na kumakarga na yung pinaka-ano niya. Pinakargaan na yung battery pag umiilaw yung pinaka-indicator niya. So maraming salamat po muli mga bro. At magandang umaga po muli sa ating lahat.